Eto nga pala yung update doon sa asong pilay na nakita namin nung nakakaraan mga mare dahil pumalaot nga kaming dalawa ni Buyok. Kinuha nga rin namin yung arko ni Ate kasi na gagamitin sa Flores de Mayo doon sa kabilang barangay. Tapos ay bumili na nga rin pala ako ng 2 kilong hipon na ipapakain nga ho namin sa aming mga bisita kinabukasan. Kahit sobrang init nga dito sa amin ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan at parang nagpaparamdam na nga ho ang tag-ulan. Papalaot nga ho kaming dalawa ni Buyok ngayon dahil hahanapin nga ho namin yung asong pilay na nakita nga ho namin nung nakakaraan. Eto nga ho, dadala namin siya ng pagkain pero kanin nga lang yun nandito sa bahay at bibili na nga lang siguro namin siya ng ulam sa tindahan. Kung mapapansin nyo nga mga mare at pare ay napakalinaw na nga ho ng tubig dito sa lawa at parang nasa beach na nga ho kami dahil kitang-kita mo na nga ho yung ilalim ng tubig. Balita ko kasi mga mare na pasukan ng araw ng tubig alat itong aming lawa kaya naman ayan at banglinaw na nga po. Gustong gusto pa nga sumama ni Oranggi mga mare pero hindi nga ho namin siya isinama dahil sigurado na matatakot nga ho sa kanya yung asong pilay. Bumili na nga lang din ako ng sardinas sa tindahan mga mare para naman may pang-ulam nga ho yung asong pilay kapag ka nakita namin siya. At nung malapit na nga ho kami sa pulong malaki ay may nakita nga ho kaming 3 aso at yan nga ho yung pang-unang aso na nakita namin. Eto naman ho yung pangalawang aso na nakita namin at kulay puti at yung pangatlo naman mga mare ay kulay puti nga rin po. Ang hinahanap nga namin ni Buyo kayong asong pilay kaso nga lang mga mare hindi pa rin namin siya nakikita. Grabe mga mare pag doon nga ho namin dito sa pulong malaki ay napansin ko talaga yung tubig na talaga namang napagkakalinaw parang nasa beach. Bibihira po kasi na makita ko ang aming lawa na ganito kalinaw at parang ngayon nga lang ho ito nangyari. Pero ang kwento-kwento nga ho ng matatanda noong araw nga daw mga mare talagang napagkakalinaw nitong aming lawa at pwede nga daw ho ditong maglaba. Sa sobrang linaw nga ng tubig ay parang gusto ko nga mag-swimming mga mare kaso nga lang hinahanap nga ho pala namin yung asong pilay at sabi ko nga sa susunod na nga lang. Ginagapan talaga namin ang pagpalaot namin ni Buyok para makita na nga ho namin yung aso dahil tuwing umaga nga lang ho sila nagagala. Sa tanghali kasi sobrang init na kaya naman nagtatago na nga ho sila sa mga ilalim ng puno o sa ilalim ng mga batuhan. Sa mga oras nga na ito ay nililibot na nga ho namin ng pulong malaki pero wala pa nga rin ho nagpaparamdam sa amin na asong pilay. Kaya naman eto't binalikan na nga lang ho namin yung 3 aso na nakita namin kanina at sa kanila na nga lang ho namin ipapakain itong pagkain. Kaso nga lang mga mare nung papalapit na nga ho kami sa kanila ay bigla na nga lang ho silang nag-alisan na para bang mga natatakot. Kaya naman sinabi ko na nga lang sa aking Buyo kay iwanan na nga lang namin sila ng pagkain doon sa may ibabaw ng bato para madali nga ho nilang maamoy. Alam ko mga mare na maraming magtatanong dito kung bakit may mga aso pa ring naiwan at ang sagot nga ho namin ni Buyok mga mare hindi rin ho namin alam. Basta ang alam ko pag nakakita nga ho kami ng mga aso dito ay dinadalan nga lang ho namin sila ng pagkain dahil sobrang nakakaawa po sila. Pagkatapos naman naming iwanan ng pagkain yung mga aso eto't papunta na nga ho kami doon sa kabilang barangay at nakita ko nga ho itong mga bato na naglutang. Tuwing summer ko nga lang ho yan nakikita mga mare kapag ka lumiliit nga ho ang tubig dito sa lawa. Pagkarating nga ho namin dito sa kabilang barangay agad na nga rin kinuha ni Buyok yung arko ni Cassie na gagamitin nga ho kinabukasan sa Flores. Ako naman ay napatingin nga dito sa ilalim ng tubig mga mare at nakita ko nga ho yung hipon na kumakain ng bulok na isda nyo. Skuday! Ay paboritong paborito ko pa naman yung igataan at saka pinugutan. Parang gusto ko nga ho manghuli ng hipon dito mga mare dahil napakarami talaga nila at parang pwedeng-pwede nga hong salukin na lamang. Dito nga pala kami kila Lolo sa ring humiram ng arko mga mare dahil nung nakakaraan nga sumagala nga rin ho yung kanyang apo. Sabi ko nga mga mare tamang-tama nga ho ito kay Ate Kasit. Bang ganda nga ho nitong lagyan ng mga bulaklak. Tapos ayun maya-maya nga lang ay nakarating na nga rin ho kami sa aming nayon kaya naman eto't nagpatulong na nga ho si Buyok sa kanyang tatay at sa mga nakatambay nga ho dito sa pritin. Parang may ilalagay pa kasing kawayan si Buyok dito mga mare kaya naman susukatin nga ho niya ito. Parang ang mangyayari po kasi dyan is lalagyan pa nga ni Buyok ng bubong yung arko para may mapagkakapitan nga ho ng mga bulaklak. Basta mga mare abangan nyo na nga lang sa susunod kong vlog kung ano ba magiging itsura nitong arko ni Ate Cassie yan Noong mga oras nga na yan ay sinesend ko nga ho itong itsura ng arko ni Ate Cassie doon sa gagawa nga ho ng mga bulaklak. Nung matapos na nga si Buyok pagsusukat mga mare niligpit na nga rin ho nila yon at umuwi na nga rin ho kami sa bahay tapos maya-maya ay minaglako nga ho ng hipon. Bumili nga lang ako ng 2 kilong hipon dahil may pakakainin nga ho kami mga bisita kinabukasan. Pinugutang hipon nga ang gagawin kong luto dito mga mare dahil yan nga ho yung specialty dito sa isla pero malalaking hipon nga ho ang gagamitin namin at hindi nga ho yung maliliit. Kaya naman mga mare kung nagustuhan nyo nga ho itong video na to at kung nakarating nga ho kayo hanggang dito sa dulo ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood and see you on my next vlog. Bye! Gusto nyo ba ng Gcash? Nasa comment section ng link.